Hello mga kababayan. So guys, lumalabas hindi pala totoo ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na okay lang sa kanya nung tinanggal ang 75 security personnel niya, no? Sinasabi niya makakapagtrabaho naman din siya ng maayos kahit walang security. Pero itong July 29, sumulat siya kay PNP Chief Romel Marbil, no? Tapos dito niya dinidetalye yung hindi pala siya totoong na okay lang sa kanya yun. Kumbaga dito siya nagrereklamo bakit tinanggal yung 75 security personnel niya, at ayun na nga sinasabi niya yung binabanggit daw siya ni PNP Chief Marbil sa mga interview, tapos yung mga kasinungalingan daw. Tapos dito sa sulat niya sinabi niya na siya daw ay tinanggalan ng security matapos daw siya na magbitiw sa pagka-Secretary of Education. Tapos matapos daw siyang magsabi tungkol dun sa ina-appoint niya sarili niya bilang designated survivor. Tapos pagkatapos daw lumabas sa video, pulburon video, saka daw siya tinanggalan, So, dito na lang ako magdudwell, guys, Alam nyo kasi, si Vice President Sara Duterte, at sabihin na natin ng mga DD-shit, Tapos, pati ang pamilya Duterte, ang gusto kasi nila, sila lagi yung nasa offensive. Gusto nila, sila natitira kay, President Bongbong Marcos. Pero, wala silang inaasahan na gagawin si President Marcos. Ang gusto nila, tanggapin lang ng tanggapin ni President Marcos yung mga atake nila. Ako guys, sa tingin ko, kaya tinanggalan ng security personnel, itong ng 75, security personnel itong si Vice President Sara Duterte. Kasi guys, biruin nyo naman, 400 naman lahat yun. Iawas nyo man yung 75, may matitira pa rin na 325, pero 400 plus So, 325 plus, hindi ka pa secure nun? Gaano kalaki naman ang atraso mo sa kapwa mo para yung 325 na yun? Hindi ka pa kayang proteksyonan. Diba guys? So, ang gusto nila, tama siya. Nung nangyari yung mga tatlo na yun, saka inalis yung kanyang 75 security personnel, kumbaga man tinapyasan siya. Alam nyo guys, kasi hindi pwede na lagi kang tira ng tira doon sa tao, tapos ine-expect mo na wala lang, di ba? Ang sa tingin ko kung gagamitin ko talaga yung yung konsyensya ko, talagang sa paniniwala ko, yan yung ganti ni President Bongbong Marcos sa kanya doon sa mga ginagawa nila, Nabiruin nyo yung pagkapalabas ng pulburon video, tinaong pa sa SONA, di ba? Tapos i-expect nila, wala lang, as is lang mga pangyayari. Pero yung presidente, gusto nila na mapababa sa pwesto. Kung tutuusin, okay lang yan. Kasi, alam nyo guys, bakit? May natitira pa naman 300 plus Tapos nagagalit siya kasi nga daw, sinasabi ni PNP Chief Marbil, gagamitin daw sa iba pang lugar yung mga tatanggalin sa kanya. Ang sabi naman niya, hindi naman daw sapat yung tinanggal sa kanya para ma-solve yung mga sinasabi ni PNP Chief Marbil na yung kung saan pagdadalan yung mga tinanggal sa kanya. Ibig sabihin, hindi naman sapat yon sa laki ng problema ng kapulisan. Oo, hindi sapat yon. Pero yung 75 na kapulisan na yon, pwedeng makatulong pa, sa ibang mga lugar kung saan talaga may kakulangan ng mga kapulisan para mapanatili ang kapayapaan, di ba, kaayusan dito sa ating mga lugar. So, sinasabi ko lang, tanggapin talaga ni Vice President Sara Duterte, na hindi pwede na aatake Duterte o yung mga Duterte dogs, yung mga mga kagaya ng mga alagad ni Kibuloy, Pero kasi isa lang sila, magkakakampi lang sila na atakihin nila at gusto nila sirain ng administrasyong Marcos, na wala sila ine-expect na gagawin ng presidente sa kanila. Hindi naman sila papatayin Pero at least, kinukurot din sila, di ba? Makakurot man lang ang Pangulo dahil sa perwisyong ginagawa ng mga to sa administrasyong Marcos.
So, ang sinasabi ko lang, hindi big deal to eh. Kasi ang laki pa ng natira. 325 plus pa natirang kapulisan o baka may AFP pa dyan, di ba? So, kumbaga man, ang laki. Isang tao ka lang o pamilya mo, papalibutan ka ng 300 katao yung bahay nyo, saan ka mang magpunta. 300 yun guys, di biro yun. Di pa ba sapat yun? Kahit na palibutan nila, iba-iba silang angulo tumingin eh. Talagang masisecure na nila si Vice President Sara Duterte. Di ba 300 para sa 360 degrees kung sa bilog man yan, di ba? Eh, talagang secure na siya dyan. So, kumbaga man, parang sa tingin ko, hindi na kailangan magreklamo pa ni Vice President Sara Duterte sa pagkawala ng 75 niya, doon sa tinapya sa security niya na 75 PNP personnel. So, ayun lang masasabi ko guys, no? Ang buhay talagang hindi pwedeng ikaw yung nasa opensiba, tapos wala ka ina-expect na ganti sa'yo nung ginagawan mo ng masama, di ba? Para sa akin, no? Talagang kaisa rin sila at gusto rin nila yung ginagawa na yung ginawa na pagpapalabas ng polvoron video na isinabay pa dun sa zona ng Pangulo. So, ayun lang guys, dito na lang ako end. Blessings everyone. Bye!